Meet my new friend Hadi. Hadi is a content creator born and raised in the United Arab Emirates to immigrant parents. His multicultural background has deeply influenced his identity and shaped a unique skill set, including speaking Tagalog fluently. Be sure to check out his content, link below. Hadi and I had a fantastic conversation in Tagalog. We spoke about his unique upbringing, how he bridges cultural gaps between Filipinos and Arabs, his strong connection to the Philippines, his passion for understanding other cultures, and so much more. I hope you guys enjoy the video. Ang galing mo mag-Tagalog? Maraming salamat. Mas magaling ka pa. No. I honestly do not think so. Kasi bulol ako sa Tagalog eh. Like, to be honest, right? Hindi, mas bulol So- pa ako. Alam mo yung sabi nila sa akin na parang Bisaya yung punto ko sa Tagalog, yung accent ko sa Tagalog, parang Bisaya daw. Hindi naman. Like actually, okay ka mag-Tagalog, right? Kasi ako, like, I don't know, like, Tagalog kasi is like my third language eh. So, even though my mom is like, from the Philippines, right? Like, I just learned that, like, I learned Tagalog, like, literally when I was like 13, 14. So, kasi ako yung language ko talaga sa isip ko, English, tapos Arabic, tapos Tagalog. Dami pala. Kaya nga. Pero parang ang tuloy ng Tagalog mo, ang fluent talaga. Yeah, so even though I'm half I'm half Palestinian, right? Originally, my mom is from the Philippines. They met in the UAE in the 70s. However, when my upbringing was very Filipino talaga. So panahon ng Hiraya Manawarid, these old TV shows, PBB season 1. That was the generation I was born with. Tapos when I was 11, namatay si mama. Right. And for some reason, growing up, my dad didn't want me to be too Arab. He was like, no, I want you to be more Filipino, and Arabs are way too conservative. Like you have to be free. I'm like, sure, why not, right? So when I was like 11 years old, namatay si mama, and that was kind of like a culture shock to me. Kasi parang feeling ko kasi parang I had to relearn my identity. So I had to kind of be more Arab. So that's when I nasi yung dad ko parang, oh, eto yung kandura. So this is called the kandura, right? Asob actually, right? So I'm not sure if you're familiar with, with Arab society, ganun. Pero we all tend to wear this white thing. Tapos with the way we wear our headgear, iba't ibang kultura, right? So Palestinians would wear it differently, yung mga Syriano, yung mga Jordanians, yung mga Emirati, taga Dubai, we all have our own different ways. So it was hard for me to kind of learn the different dynamics of different Arab societies, di ba? Like kasi naging secondary yung mga Arabo sa akin eh. So I really had to balance between being this person na Arabo ba ako, pero ba't magaling ako mag-English, But mas familiar ako sa, Western entertainment, right? It was so interesting to learn my identity. So I learned I actually learned society, right? I studied international relations because of me. Because I didn't feel na parang may belonging ako. Parang halo-halo talaga yung cultural background mo, 'di ba? Kasi yung tatay mo Palestinian, yung nanay Pinay, tsaka nakatira ka na saan? Sa Dubai? Dubai, exactly. So parang halo-halo talaga yun, di ba? For us English speakers, learning Tagalog can be a real challenge. Trust me, I've been there. That is exactly why I decided to create my beginner's Tagalog course. With over 10 years of experience speaking Tagalog, I made sure that each and every video lesson is jam-packed with only the most useful information. When it comes to this course, the only thing I regret is not having it when I first started learning Tagalog. Ready to learn? Click the first link in the video description below to get started. Now, back to the video. Pero ikaw naman, anong plano ba? Gusto mo retire ba sa Canada o sa Pilipinas? Hindi ko alam. Depende lang. Hindi ko alam. Kasi isang beses lang ako nakapunta sa Pilipinas. Noon May, pumunta ako doon. 3 weeks lang yung biyahe. Kaya gusto ko talaga. Obviously, mahilig ako sa Pilipinas, 'di ba? Pero hindi ko alam kung saan gusto kong tumira. Kasi, in fairness, masaya naman ako dito sa Canada. Gusto ko yung buhay dito. Tsaka nakatira ako dito kasama yung fiance ko at masaya din siya dito. Kaya, mga 2 months yata, taon-taon sa Pilipinas. Parang maganda talaga yun. Para para pumasyal doon sa Pilipinas, mag-enjoy, mag-content, tapos balik na naman sa Canada. Parang ganun yata. No, it's a good life, honestly. Tapos yung fiancé mo ba, Canadian din o? Hindi, taga Colombia. Oh, wow, okay. Wow, interesting. Ako, single ako. Single ka pa? Yeah. Honestly, like life, the stress here is too much to be in a relationship. Dubai life is this fast-paced talaga dito, like
And for me talaga, I'm very community oriented eh. Like 90% of my time talaga is being with my fellow kababayans dito, you know. So to be honest, I don't like saying na ano eh, na influencer ako dito, you know, like because if I were to call myself community leader talaga, like hindi lang sa mga content ko, sa mga commune, sa mga event activation, sa mga gala, you know, because like we have a very strong Filipino community talaga dito sa Dubai. And you know, like my main, I guess it's again from my work before, my main aim is to make them feel connected. You know, to make them feel connected with the Philippines. Kasi ang dami, Jared, you know, if you see the kababayans dito, like a lot of them feel so homesick. So even when I know that I make them happy through my contents, you know, kasi, you know, like may mga artista, di ba, na may events. So tapos nilook forward talaga nila yung mga interviews ko na eme-eme na skit-skit lang, you know. Because for them, it's like, I represent the OFWs here, you know. Arabong nagsatagalog, tapos, you know, naka-soap, tapos nagtatagalog, tapos I'll go up to artists like, let's say, you know, si Fiang, you know, like, sino ka ba? And then, so, it makes the OFWs feel happy. Yes, the artists make them feel happy, pero taga Pinas sila eh. So, when they see a representative from Dubai na sino ka ba sa mga artista, they feel very happy with that, you know? Kasi parang ikaw nasa gitna, 'di ba? Kasi naiintindihan mo sila, tsaka naiintindihan mo rin sila yung mga Arabo, 'di ba? Kaya ikaw perfect ka talaga. Ako yung Cavitex basically between Manila and Cavite. Marami talaga yung Pilipino sa Dubai. May exposure ka sa Filipino culture dati pa, noon bata ka pa. Kunyari, sa environment mo, maraming Pilipino, sa nanay mo, parang nagtatagalog ka dati, o paano yun? Paano yung exposure mo sa Filipino culture? Again, kasi from 0 to 11, very Filipino ako eh. That's why yung accent ko sobrang diretso. Pero yung in terms of vocabulary, parang may nakakalimutan ako na words na super deep, hindi ko magets. Because there is that disconnection talaga eh, and people can clearly see that, you know. Tapos, and of course, yung living ko, parang naging combined eh. Of course, there's the Arabic side, you know, we would eat something called mendi, which is an Arabic dish na equivalent ng inasal. Tapos on one side, may chicken adobo, di ba? So, talagang naghalo-halo yung culture ko, di ba? So, being, let's say, you know, Arabo, Muslim ako, di ba? Pero at the same time, syempre, may mga family ko na Kristiyano, di ba? So, umiinom, ganyan. So, very tolerant talaga yung upbringing ko, right? It's like a free-for-all. Kung gusto mo mag-pray kay Jesus, sige, go ahead. Kung gusto mo mag-pray kay Allah, go ahead, you know. It's a free-for-all, you know. So, respeto lang, of course, you know, everyone just respects each other, and one way of respecting each other talaga is by letting them do what makes them happy, you know. So, you don't stop that. So, I was born in that environment talaga. Pero yun lang, nung namatay si mama, nung 11 ako, there is that disconnection to my Filipino side. So, of course, being in Dubai, I had to be more Arab, you know. So, I had to learn the secondary culture and focus more on it. Like, that's why kahit yung mga artista ngayon, as in, Jared, hindi ko kilala sila. Like, I don't know them, you know, because I am out of the ABS game, you know, the entertainment system, you know, I am such a Netflix boy, you know, so, you know, that is the stuff I watch. So, I'll just get news na, let's say, kunyari si ELP, si MS World Philippines last year, oh, Hadi, there's an artist coming, blah, blah, her name is Maricel, right? Maricel ba? Maricel, yeah. Or Morissette even, right? Like, who is she? Oh, she's a singer, blah, blah, blah. I'm like, oh, okay, I've never heard of her, but okay, fine, let me do some research, and then, oh, she is a known singer, holy crap, you know? And I guess that gave me the confidence, kasi when I see these artists, I don't have that starstruck na parang, ay, wow, you know? I don't have that at all, because again, Philippines is such a second, like, I know Philippines just as much as how any foreigner would know Philippines. Nakita ko yun sa interview mo, kasama siya si Morissette. Tinanong mo siya, singer ka ba? Sabi niya, oh, singer ako. Kasi sikat siya sa Pilipinas, pero hindi sa Dubai yata. Pero parang parehas din sa akin, di ba? Kasi sikat siya, yeah. Sikat oh, siya. Pero sikat I just don't know them sometimes, yeah. Oh, parehas din sa akin kasi alam mo, lumaki ako sa Canada, di ba? Hindi ako lumaki sa Pilipinas. At may exposure sa Filipino culture sa Tagalog dito lang. Kaya minsan maraming bagay na hindi ko alam sa Pilipinas. Kasi 3 weeks lang ako doon. Sa lahat, 3 weeks lang, di ba? So yung mga artista, yung mga pelikula, hindi ko alam. Interesting. No, kasi Filipinos are I'm sure you know, Filipinos kasi we're like masayang society. Ngiti ng ngiti. Yeah, exactly. Ngiti is you have to, you know, like, and I feel like that's an important thing. Karamihan ng mga tao ngayon parang nakakalimutan nila yung happiness eh. Kasi sa sobrang fast-paced ng buhay, gusto nila trabaho, nakakalimutan nila yung mental health nila, you know. We kind of promote, you know, rush culture, you know, like, you know, grind and hustle culture, diba? Sa Pilipinas kasi, like, personally, right, when I went to the Philippines for the second time my whole life last year.
So first time, and yan yung talagang ay masarap pala tumambay, as in nasa kalsada ka wherever you are, kahit Cavite, kahit Batangas, kahit Mabini sa like kahit BGC, life is tambay, and at first shocked ako kasi parang uy wala ba kayong trabaho dito, like anong like how is it social, pero I learned to appreciate it kasi that's why they look young, they're not stressed, they know when to stop working, they know when to relax, and for me I'm like wow, this is a breath of fresh air. So that's one thing I like about it. By the Jared, I'm gonna wear my Arab gear. Do you think it's a good idea? Pwede naman. Bahala ka. Yeah, because like people love it when Arabs, like wear the gear tapos like I'm sure you've seen this in Canada. Konti lang, minsan lang. I love how like you are Western, I am Arab, but then we are communicating with an Eastern language. So this is the Palestinian kufiya actually. So this is how we dress. Like we would put this up and. Like historically, this thing, I don't know why I'm giving you history class, but this is basically the reason why Arabs wear this is because this is how they would control their camels. So it's like a steering wheel. We'd open it, put it underneath the camel, and then we would use it to steer. So it's kind of like I don't know, for the horses where there's like that rope thing, and then eventually it just became part of our culture, and we would just wear them whenever we would like go out. Pero parang traditional lang. Traditional, yeah. Pero in Dubai, kasi people have this misconception of Arabs being, like very desert people, very unmodern, But in reality, we're very globalized, like we talk to everyone, we respect everyone. I know there's a lot of fake news also of like, Western media talking like, oh, like they're not open-minded and stuff like that and blah, blah, blah. But we really truly are, like every Arab speaks English, to be honest, like. International talaga, diba? Diyan sa Middle East. Yeah, Dubai is a very international place talaga, like, and honestly, even the local population here, yung mga totoong taga Dubai, they're like only, talaga, 10% lang. So parang diverse talaga yun. Very, very, very diverse. Para sa akin, sa mga society na mas parang diverse, mas bukas din yung mga isip nila. Kasi kailangan tumanggap ng iba, 'di ba? Ibang lahi, ng ibang kultura, ng ibang mga wika, ganun. So parang mas accepting din yun. Kasi diverse din dito sa Canada. Maraming iba't ibang lahi, taga saan-saan sa mundo. At gusto ko talaga yun. Yeah, no. It works. And I think UAE is the first country that actually criminalizes, like if you offend someone's values, you can actually be put in jail for that, if you, like, especially when it comes to religion talaga. If someone says, oh, Christianity is stupid, or like, oh, Muslims are terrorists, or like, oh, Buddhist people worship it, like you can actually file a case against them, right? And they will be deported. Yeah, here kasi like we tolerate everyone, and if someone cannot be tolerated, it's easy for us to kind of like, oh, you cannot be here, we don't accept that. So UAE is a very safe space talaga. Ayos talaga yun. Kaya lumakay ka talaga sa Dubai, di ba? Buong buhay mo. Yeah, I was born and raised in Dubai. Anong pinakaunang language mo? English, actually. English. So kahit kay tatay, English yung gamit mo dati? English, Tagalog, tapos Arabic. Halo-halo talaga. Like halo-halo. Pero my primary language is English. At bakit English hindi Arabic? Because it's Dubai, right? Everyone in Dubai speaks English. Like it became our lingua franca here. Like everyone speaks English. And it became the most common language here. So maraming foreigner kasi. Ang daming foreigner, like, and not only Western people, right? Like everyone just decided to speak English, and to be honest, there are Arabs who don't even speak Arabic, they speak English, So yeah, It's a very westernized place. At bakit ka hindi bumalik sa Pilipinas? Bakit 2 beses lang? Well, first, again, namatay si mama, right? So I lost that connection with my family. Yes, I'm friends kami sa Facebook, ganyan. Pero yung education ko nandito, yung upbringing ko nandito, yung mga direct, friendships ko, taga dito, right? So there was no point naman for me to go to the Philippines during this whole time. At the same time, nasa British system kasi ako sa eskwelahan eh. So, IGCSE, and so I went through that. And so talagang nag-disconnect talaga ako from my Filipino side. Hanggang nag-college ako, and when I went to college, I studied international relations kasi sobrang interested ako sa dynamics and the way people talk, different cultures, different societies, how do they intermingle. Yan talaga yung interest ko, at feeling ko dahil sa upbringing ko at me trying to, parang gusto kong i-understand yung sarili ko. Ano ba ako? Arabo ba ako? Pilipino ba ako? O, Englishero ba ako na taga Dubai? Like these things really kind of parang nag-open up sa akin na gusto ko mag-aral ng different societies,
not only the Filipinos, even with the Arabs, even Western societies, like why did the Europeans always fight each other, for example, what is up with that, So it's not just about being a Filipino for me. And then eventually, when nag-graduate na ako, I decided to, parang the government found me out and they said, oh, this guy is like the perfect example of Dubai kasi he's representing, a person who lives in Dubai. At the same time, he's representing the Filipino OFWs, And then na-seek out ako and then they're like, oh, he's the perfect bridge, So to kind of combine both societies. And that's how I promoted the Filipinos here, Like I became their bridge. So para sa iyo, feeling mo na kailangan mong matutong mag-Tagalog o parang natural lang yung process? To be honest, hindi magaling yung Tagalog ko, right? Pero yung accent ko maganda. I would feel na parang, yes, natural siya, pero nabubulol ako eh. Gusto ko talaga magtagalog ng diretso, pero somehow the English word just comes in. Pero normal din yun. Kahit sa mga Pilipino sa Pilipinas, diba? Nagtataglish din sila. Normal din yun. Pero ako kasi parang gusto ko talaga yung alam mo yung malalim na Tagalog. Yung parang yung days ni Jose Rizal yung gamit. Yung nakaka-nosebleed. Yes, yun. Yung nakaka-nosebleed. Bakit nga yung national anthem, parang yan yung Tagalog na gusto ko eh. Pero bakit gusto mo yung mga malalim na salita pag hindi naman natural yun? Kasi kahit sa mga Pilipino, pag Pilipino yung kausap mo, minsan hindi nila alam yung mga malalim na salita. Magtatanong sila, ano yun? Anong ibig sabihin yun, di ba? Alam mo, for me, Jared, kasi parang feeling ko kasi yung kultura ng mga Pilipino, yung totoong kultura, hindi lang yung TikTok, pero yung generation ng true culture nila, their mythologies, their histories, those are what gets me. Like, they are so parang treasured pieces, which I think a lot of Filipinos tend to forget because of modernism, right? Kasi a lot of them are trying to be, modern. They're trying to join the latest trends. What's the latest thing in Hollywood? What is this trending thing? Let's add Taglish to this, ganyan, right? For me, the more they do that, yes, it's good. Pero at the same time, they tend to forget what makes them true Filipinos, right? So we are known for our revolutions, fighting for our dignity and our namesake. It's not easy, Jared, trying to start a revolution of thousands of islands with different languages, right? But the Philippines did that. They made a republic out of different languages, diba? May Ilocano, may Bisaya, different things, but they still managed to come in under one flag, right? And that's hard to do, and that's why it's so proud to be a Filipino. It means a lot to be a Filipino because not a lot of people can do that. I mean, sa Canada nga, diba? Having just one French advocate is already oh God, there's a lot of issues. Imagine having 13 different languages. That was saying, oh, let's call this the Philippines in the 1920s. It's not easy, right? Pero the normal society right now, the modern people now tend to forget what they did. And for me, I mean, I wouldn't call myself a conservative, right? A conservative Filipino, but it's nice to learn your history, Parang maganda ma-recognize na maganda talaga yung Pilipino at maganda talaga yung history nila. Kasi parang yung mga ideas na ayoko talaga sa Pilipinas na parang, mas maganda yung puti, diba? Mas matalino yung nag-i-English. Yung mga ayoko naman yun kasi parang ayaw nilang sabihan na maganda talaga yung wika nila. Maganda talaga yung balat nila. Diba? Nakakaya maging moreno. Ayoko pag ganun talaga yung ideas nila. Kasi parang ayaw nilang ma-recognize yung beauty sa Pilipinas mismo, diba? So, gets ko talaga yung sinasabi mo. Exactly. No, I get that 100%. Kasi, imagine mga parang as kids growing up, right? Ay, ang black ng skin mo, ang blah, blah, blah. And that kind of affects the child's self-esteem like a Filipino, right? When they grow up na parang, ay, yung skin ko, hindi ako, kailangan kong magpagluta kasi, gusto ko maging mestiza or something, or something like that, right? And it really affects the mental health of the modern Gen Z Filipinos, right? Imagine your parents saying that you're not good enough because of your skin tone, being defined by your skin tone, Eto nga yung totoong Pilipino diba? So, it's very, they should change their perspective. Oo nga. Sa tingin ko, iba talaga yung relasyon nila sa colonizers dati. Kasi, kunyari sa ibang bansa, minsan sinasabi nila, ayoko talaga yung nangyari dati dito. Ayoko yung ginawa nila dito sa bansa ng Canada or sa South America, diba? Parang masama yung ginawa ng mga colonizers dati. Sa Pilipinas, minsan tinatanggap nila yun. Sinasabi nila, oy, ang ganda ng Spanish, ang ganda ng parang, okay, pwede naman na meron na maganda na nangyari, pero meron din na masama, diba?
parang nakastick yung ideas nila dati na mas maganda ka pag ibang lahi ka. Pero hindi totoo yun. Hindi importante yung lahi mo, 'di ba? Wala akong pakialam sa sa balat mo, 'di ba? O ilong, 'di ba? Mahilig talaga yung Pilipino pag-usapan yung ilong, 'di ba? Ilong-ilong, kung actually ako like Filipino nose ako which I'm proud of, to be honest. So yeah, pero what you're saying is very true, kasi there's this love-hate relationship with the colonizers, like they are proud to be colonized, which again, like you said, may masama at may mga magaganda, 'di ba? Pero they should find that balance, kasi at the end of the day, like yung buong mundo naman naging globalized na right? Imagine tayo, 'di ba? Ikaw Canadian, marunong magtagalog. Ako, half na Arabo na Pilipino na nagtatagalog. But then, main language is English, right? So, perks talaga to ng globalization. Pero to hate yourself dahil, let's say, Pilipino ka at dark yung skin mo is a very wrong mindset. Kasi, why do you hate yourself? Kasi, that's what society kind of drilled into them, 'di ba? Na hindi dapat dapat yung balat mo makinis, like which is wrong, and I think it's all about acceptance, like we should all learn to accept each other and coexist with each other's differences. And I think the reason why people fear different things dahil takot sila na ma-erase yung kultura nila or what they know. At yun talaga yung advantage mo, 'di ba? Kasi may experience ka na sa iba't ibang culture. Pag isa lang yung kultura mo, minsan mahirap makita yung iba. Mahirap ma-recognize na okay lang kahit iba yung itsura mo. Kahit iba yung wika mo, okay lang, walang problema. Parang sa tingin ko, swerte ka na halo-halo talaga yung cultures mo kasi mas marami kang alam. Like, hindi naman lang ako, like ikaw din, right? It takes a lot for a Canadian to mag-aral ng Tagalog na super like ba't ka marunong mag-Tagalog? It's tough, right? Getting out of your comfort zone. Not only for me, it's for everyone, right? Bihira talaga yun, di ba? Yeah, that's the reason these types of videos are important, It's about an exchange of information. At napapansin ko rin yun sa content mo na marami kang kausap na ibang lahi na marunong mag-Tagalog. Paano mo sila nakahanap? Sa totoo lang, tambay lang din Tambay lang. Diyan sila, tapos may isang pure na Syriano na parang, "Uy, kapatid, marunong ka mag-Tagalog?" "Oh, ako din." "O, tara, content tayo." Ganyan lang, Marami ganun sa Dubai? Sa totoo lang, yeah, meron. Meron talaga na pure talaga Syriano o pure Palestinian o pure lokal, 'di ba, Emirati. Marunong sila mag-Tagalog. Kasi hindi lang naman Tagalog yung kasi because you're in the UAE and Dubai, you learn parang may mga Arabo na marunong mag-Russian. Yung tatay ko gaama ganun, marunong mag-Russian na fluently talaga. Yung mga Lebanese, karamihan marunong sila mag-French, So Dubai is like I'm telling you, Jared, like Dubai is such a mixed hotspot, like lagi kong tinatanong ito sa mga kausap ko dito, anong paborito mo sa kulturang Pilipino? Anong paborito mo? Para sa akin, yung respeto sa elderly at yung yung community, kasi Filipinos kasi they are a very community oriented people 'di ba? So kunyari sa kainan, 'di ba? Huy, tara kain tayo. Like never in my life na nakaranas ako na parang may Pilipinong kumakain tapos pumasok ako tapos hindi sila nag-invite. Alam mo, Jared, like kahit isang isda lang tapos may konting kanin, mag-offer talaga sila. Huy, pre, kain. You don't see that in other societies, And for me, I like that kasi they're a very community-oriented people. Like I said, mahirap mag-unite ng isang country na there's like 15 languages, It's not easy to do that, pero the Filipinos did it, right? Bisaya, Ilocano, Tagalog, wala sang pakialam, basta together sila. And yan yung gusto ko sa mga Pilipino. Magpabigay talaga sila, 'di ba? Yes. Kahit unti lang yung meron sa kanila, parang ibibigay nila yon sa iyo. I'm sure ikaw na like nakaranas ka ng ganyan, when you go on the street, they see you. I said, do you want to eat? Do you want to eat? Sir, please come here, Pwede kang sumama sa mga Pilipino kahit kailan, 'di ba? Hindi importante kung kahit kailan. Filipino party, fiestahan, 'di ba? Like masarap, And for me personally, talagang gusto ko talaga mag-retire sa Pilipinas kasi sobrang gaan sa loob na, parang ang chill-chill lang, tambay-tambay, 'di ba? 2025 is going way too fast. I want to go to the Philippines where, I can be in the small house na bahay kubo, sa Batangas, sa
Mabini, may beach, tapos chill-chill lang, like, Alam mo na parang good point talaga yung sinabi mo na kahit maraming iba't ibang language sa Pilipinas, iba't ibang grupo, parang may feeling na together talaga silang lahat, 'di ba? may Kahit anong togetherness. may togetherness. Ano yun, pagkikisama. Kahit anong probinsya, parang mayroon something in common, 'di ba? Like, I can't imagine being like Jose Rizal, tapos parang, guys, dapat mag people power tayo dito kasi yung mga Espanyol, ganyan, 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 tayo, magrebelde. Tapos, yung isa hindi marunong magtagalog, yung isa Bisaya, tapos yung isa Chabacano, di ba? Parang, I can't imagine being like a freedom fighter, telling like different people when they're different languages na, sige, let's stay united against the colonizers. But like, I can't even unite my own family, right? And we're like 6 people here, and we speak the same language, Like, imagine uniting a whole different people in like under one banner. I mean, it's tough stuff. Kasi alam mo, dati sa trabaho ko, nagtatrabaho ako sa isang parang factory at maraming Filipino yung katrabaho ko noon. Iba't ibang probinsya sa Pilipinas. So meron kunyari dito, Tagalog talaga siya, Tagalaguna. Tapos si ate doon, Bicolana. Tsaka silang dalawa, Ilocano. Tsaka Bisaya sila, 'di ba? Kahit saan, walang problema, walang conflict, okay lang. Parang nakaka-connect pa rin silang lahat. Anong ginagamit mo na salita araw-araw? Mas maraming Tagalog, mas maraming English o ano? Taglish talaga. So, pwede kang magtagalog araw-araw dyan sa Dubai. Oh, yeah. Hindi naman ako like napapagod. Alam mo yung medyo nakakainis sa akin minsan na pag gusto kong magtagalog sa mga Pilipino, ayaw nilang sumagot sa Tagalog. English lang yung gagamitin nila. I get that a lot. Promise, I get that a lot. Yung parang, kapatid, nagtatagalog na ako. Magtagalog ka na, Like, pero sila kasi na-intimidate sila eh. Yung point parang, ibang lahi tapos nagtatagalog. Tapos, like, tapos gusto nila i-level up yung sarili nila. And in my head, walang level up dito, kapatid. Lahat tayo, dito lang tayo, yung nasa taas lang ang Diyos, 'di ba? So, hindi mo kailangan magpaangas na, marunong ka din mag-English or French or whatever. Tagalog lang tayo kasi identify naman ako as Tagalog. Ikaw naman din, 'di ba? So, wag niyo lang pahirapan yung sarili niyo or sarili ko, So, kasi again, like, this is again the problem. Mentally kasi akala nila yung Filipino compared to the standards dito when in reality naman dapat dito tayo kasi we are so multi-talented, we're so multicultural, we can learn so many languages. Filipinos have such crazy achievements, right? I mean, the ones who made Burj Khalifa was like honestly like, like very strong Filipino influence as well, right? Our engineers, right? We've done a lot of great achievable things, and I feel like it's time na the Filipinos realize their worth na kaya nila, Hindi sila dapat magpababa ng sarili nila kasi nasa taas na sila eh. There's a reason why so many foreigners love our women, right? So there's a reason for that, There's a reason why foreigners love the Philippines.